Sa ilalim ng bagong batas, bubuwisan na ang foreign companies na naghahatid ng digital services sa Pilipinas, gaya ng streaming apps at online shopping platforms. Ano-ano kaya ang saklaw niyan at mas mahal na kaya ang babayaran ng subscribers at online shoppers? May report si Ivan Mayrina. Pantagal stress si Mang Ramon ang panonood sa isang streaming platform. 150 pesos lang kada buwan, marami na siyang pelikulang na-stream. Pero posibleng tumaas ang binabayaran niyang subscription fee ayon sa BIR. Nilagdaan na kasi ni Pangulong Marcos ang Value-Added Tax o VAT on Digital Services Law na iniakda ni na Senadora Pia Cayetano at Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Sa ilalim niyan, papatawan ng 12% VAT ang mga digital services provider sa labas ng bansa tulad ng search engines, cloud service, online streaming at iba pang online platforms at digital goods. Pati ang online marketplace o shopping platforms, pasok dito. Ipapasa kaya sa users ang dagdag buwis. As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. Of course, it would also depend on it's a business decision by the service provider. I think it would be minimal, hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Parang hindi po dapat yata. Tulad kung mahirap, yun na lang po ang kayang para makapanood. Kung dadagdagan pa nila, parang pwedeng mag-unsubscribe na ako. Pwede naman po if yung task po na bibigay po nila or idadagdag po nila sa presyo is mapalitan po ng dagdag serbisyo po. Ay kay Pangulong Marcos at sa Department of Finance, dahil sa batas na ito abot sa 100 bilyong piso ang inaahas sa kamalilikom ng gobyerno sa susunod na 5 taon. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. 5% ng malilikom na buwis sa loob ng 5 taon ay tinakda ng batas na mapunta sa creative industries. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal lang ipinapataw ang bisa ito sa local digital o online services. Inilalatag lang ng batas sa mekanismo para masigil din ng mga kumpanya sa ibang bansa sa online na negosyo. Ang kumpanyang hindi susunod sa batas, pwedeng ipablock ng BIR. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.